Welcome again sa Fitful Believer. May kasabihan na ang kasinungalingan sa demonyo pala ay may kaugnayan. Ito ba ay may katotohanan? Tama yan bro, mabasa yan sa John 8:44. Karen, pakibasa. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo at ang nais ninyong gawin ay ang mga pagnanasa ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao mula pa sa simula at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsisinungaling, nagsasalita siya ng kanyang sariling wika sapagkat siya'y isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Kaya pala, ang demonyo pala ang may pasimuno ng kasinungalingan, biblically speaking. Kaya pala ang nais laging gawin ni Soriano ay paratangan ang Katoliko araw at gabi, Revelation 12:10, tulad ng ama nilang sinungaling na ang demonyo. Ito kasing Elesio Soriano, wala ibang pinag-initang relihiyon ay ang Katoliko at meron namang mga ignoranting Katoliko na hindi nagtanong sa mga may alam na Katoliko tungkol sa doktrina na siyang madaling maniniwala kay Soriano. Pati na nga ang kapitbahay ko na bilib sa kanya. Pati na ang pag-uugali ni Soriano ay pinagmana na rin niya sa kaniyang mga membro, although hindi naman lahat, pero karamihan, maririnig niyan sa mga debate laban sa mga CFD. Mayroon ba tayong maipakitang video ng kaniyang mga kasinungalingan, attorney? Disclaimer lang po, ang pagsasadulang ito ay gumamit tayo ng personalidad ng ibang kilalang tao para ma-visualize ang nilalaman ng istorya. Pero ang mga konteksto nito ay hango po sa totoong defensa ng mga CFD na para sa kanila ay para na lang chorus sa mga awitin. Ikinagalak nila ang mga katanungan at issue na katulad nito. Kudos po sa kanila, ipapakita na lang nating mabilis sa screen. Sila ay nag-aanyaya ng mga katanungan na kahit anong topiko from rebulto to purgatorio, online or personal. Maraming salamat sa inyong pag-uunawa. Balik tayo sa katanungan mo, Doc. Kung mayroon ba tayong maipakitang video ng mga kasinungalingan ni Soriano? Ang sagot, mayroon. Isa-isahin natin. Una, ang pagsisinungaling niya na nagsamba tayo ng Diyos-Diyosan at ipinagmukha sa walang alam na nanampalataya sa kanya na totoo nga sa pamamagitan ng pagbasa ng piling teksto na pabor sa kaniyang kasinungalingan. Ito yon. Ilalagay mo pa sa harap mo yan. Ba't kailangan mo ilagay? Bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ikalawa, bawal daw tawaging father ang sino man nasa lupa. Lisin nga natin yan para maliwanag. And call no man your father upon the earth. Why? For one is your father, which is in heaven. Sino lang daw ho ang tatawagin nating father? Ano ba tawag nyo sa pare? Father. Hindi ba kaya kayo antikristo niyan, mga kababayan? Sabi ni Kristo, huwag mong tatawaging ama, sino man tao sa lupa, tapos katawag-tawag mo sa pari mo, good morning, Father. Ipakita ko sa inyo na mismo si Eliseo Soriano, nung kaharap niya si Father Anton, ay tinawag niya si Father Anton na Father Anton. Tingnan natin ang video. Hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton. Ikatlo, nang tinanong siya kung sinong founder ng Catholic Church ay hindi niya alam. Alam niya halos lahat ng founders ng Protestante, pero sa original Christian Church na parati niyang inatake ay hindi niya alam dahil 2,000 taon na tinatag at hindi pa siya tao noon. Bakit hindi siya nag-research sa standard history? Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo. Hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Ang hirap talaga, no? Ang hirap sagutin ang katotohanan. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Naloko na! At marami pang kasinungalingan ni Soriano na pinapaniwalaan ng kaniyang die-hard supporters, pero hanggang sa ika-4 lang muna tayo.
ito ay bago na isiniwalat ng membro ng MCGI na ito palang si Mel Mandaraog, ang media facilitator ni Soriano, ay pinagalitan ni Soriano dahil gustong papasukin si Father Darwin na siyang hinamon ni Soriano sa isang discussion. Pakinggan ang pagbubuking. Nagsasalita pa ako ng dapat niyo, loko-loko at sinungaling. Wala akong sinasabi. Dapat yung puno mo ang pagsabihan mo. Siya ang nagsasabi na sinungaling ako. Hindi ka nga dapat magsasalita ng ganyan. Ka. Wala akong sinasabi na ang papa ninyo, may mga papa kayo na masyado pagdating sa babae pati sa lalaki. Wala akong sinasabing ganun eh. Bakit umabot ka sa ito, papa? Papunta ako ng Luzon, papunta ka ng Mindanao. Father Darwin, the meeting has been ended by the host. Ayan. Hindi tayo pinapasa. Hindi na. Brother Wendell, kung nagmo-monitor po kayo dyan, Brother Wendell, pakitingin na lang po kung nagpapatuloy pa ba ang programang itanong mo kay Soriano. Ayan, nawala, di ba? Nawala. Okay, so yun po ha. Kitang-kita naman doon, tinawagan na 5 beses si Mel Magdaraog dahil hindi kami tinawagan. At kinonfirm naman yan ng isang vlogger na member din ng MCGI, yung Broccoli TV. Narito ang kanyang vlog. Yan guys, yan po yung compilation ko ng mga buong pangyayari mula umpisa hanggang kanina, Friday. Hindi po nakapasok si Father Gitiano. Nabanggit pa niya ako dun sa uling clip, no? Medyo nakakadismaya, no guys? Aminin natin hindi, nakakadismaya, hindi siya napagbigyan. After ng mga hamon ni Brother Eli, hindi siya nakapasok, hindi siya tinawagan. Tinatawagan niya, hindi pa rin siya nakapasok. So, tingin ko wala na mangyari dito. Magiging online debate na lang to. Kanya-kanya post ng video. Wala nang pag-aarap na mangyari. Thanks for watching guys. Have a good day. Kayo na lang umusga. God bless you. Ayan, so kitang-kita po na si Eli Soriano ay takot na takot at nakaramdam ng karuwagan kay Father Darwin Gitiano. At ngayon, ito ang kakaiba. Talagang kakaiba talaga ito. Dahil sa pagkakataong ito, may sumipot na dating membro ng MCGI na nandoon mismo sa pangyayaring ito. At nabigyang linaw kung bakit kalagitnaan pa lang wala na ako natatanggap na video sa kanila at audio. Walang man lang paliwanag si Mel Magdaraog. Nabigyan na rin ng linaw. Tinawagan namin 5 beses. This time, may lumitaw. Bagong pasabog mula sa dating member ng MCGI. Nung gabi pa lang yon, pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Pinagalitan pala si Mel Magdaraog. Ang reason bakit na kinausap si Father Darwin. Ang isa pa sa mga reason bakit gumawa ng paraan si Mel Magdaraog na makapasok si Father Darwin. Alam pala ni Eli Soriano, nandyan si Father Darwin sa linya ng magtatanong. Pero sinadya niyang huwag tawagin. Nabuking. Eto, pakinggan natin ang kamakailan lang nangyari. Sumipot sa Worldwide Catholic Bible Study, isang dating MCGI na binuking niya. Pinagalitan si Mel Magdaraog at never tinawag kami ni Eli Soriano gayong alam niyang nandyan kami. Narito. Hello pa? Meron ka bang ibang tanong? Dati ka pala MCGI? Opo. Mga 2 years na. Alis. Opo. Doon ako tumagal. Paano ka umalis dyan, bro? Paano ka umalis dyan? Paano ka umalis sa MCGI, bro? Matanong lang namin. Opo. Paano ka nakaalis dyan? Paano nag-alis ako? Kasi hindi ko na talaga matagal na ako kasi hindi ko matanggap talaga nung ang niya. Yung sila ang yung iglesia ba na sila ang iglesia. Kaya kahit pumapasok ako, tapos maraming mga revelation silang na inaangkin nila sa kanila nangyayari sa loob ng iglesia. Kahit nang naganap na noon, sa kanila nagaganap. Kaya parang habi ko, ano ito? Natapos na ito sa panahon pa na mga apostol, nangyari pa sa panahon ng Ganun nila ang ginagawa. Na kaya palakpakan din mga tao, parang mapasabay kayo. Kaya minsan talaga, tapos mabrainwash ka talaga dyan dahil ganito, sisiraan. Tuwing pasalamatan, sisiraan tayong mga Katoliko. Panay-banat yan, panay-banat. Palagi may panayan. Wala nga yung pagsisira palagi. Tuwing mayroong pagtitipon. Kaya, siyempre, doon ka na mabubuo ang utak mo.
Pag nag-preach sila, kumbaga, konting Bible verse, konting paliwanag, tapos yung the rest nun, puro atake na. Boy, mga atake rin. Mga Atake na agad. Makatapusan yan, atake na yan sa mga natin. So, na-confess nyo na yon na ano kayo ulit? Na-confess mo na yung nag-confess ko na po. Opo, nag-confess na po ako sa katedral. Amen. Ano po yung last ang tanong? Paano kayo naisip na bumalik? Ano yung naging rason doon? Ako kasi mahilig ako magsuri kahit nandyan ako sa mahilig ako tapos yung last ko na attend yung 'di ba naghamon si Brother Eli kay Father Darwin. Nandun pa ako. Nandun ako ng time na yon. Nag-attend pa ako noon. Pero wala na, paminsan-minsan na lang ako na sumisipot sa kanya. Chimpo na yung last na yun. May umamang kay Brother Darwin. Akala ko, ipapatanggol niya ang iglesia. Na kahit sabi, pinasampol nga sa sisiw kapag doktrina eh. Kapag ang sisiw nga ang inahin, dapat kami nga kayo mga inahin nga mga member eh. Kami bahala. Kapag may umano ngayon, kami bahala. Pero yung pala, wala eh. Umurong ang puwet ni Doon pinagalitan niya si Mel eh. Si Mel Mandraog, siya ang noon sa AdPro. Pinagalitan niya si Mel Magdaraog? Oo, si Mel Magdaraog. Ano ang reason? Kausap ka noon. Kausap doon sa di kayo pinapasok sa consultation. Nandun siya nun, bro, Jando. Nandun ka nun? Nandun sa buwak. Bakit pinagalitan? Ngayon ko lang nalaman to. Bro, ngayon ko lang nalaman yan, bro. Bakit pinagalitan si Mel Magdaraog, bro? Kasi nakipag-usap pa daw kay nakik-conversation pa kay na pupapasok sa consultation si Father Darwin. Pinapasok kami ni Mel Magdaraog nun. So, pinapasok. Ibig sabihin, alam ni Eli Soriano nandiyan si Father Darwin. Opo, nagpinagantay nga si Father Darwin. So, okay. Ngayon ko lang to nalaman to. Sabi mo kay Father Darwin, bagong news yan. Interview ko siya. Ganito yan, bro. Maraming kapatid na kapatuon yan dahil nandun din ako. Bigla nga ako, last ko yung attend na yun. Sabi ko, kapag may lumalaban para kay Brother, na mayroong talagang may alam. May alam, Atras din palang bayag ni. So, talaga, mas ang pagkabakla. Alam pala, si Brother Eli daw. Ibig sabihin, alam ni Brother Eli nung gabi yun nandun kami. Pero pinagalitan niya si Brad Mel Magdaraog. Bakit niya pinagalitan, bro? Kaya, po? Bakit niya pinagalitan si Mel Magdaraog? Bakit niya pinagalitan? Huwag na doon papasukin si Father Darwin para Kaya nga, linihis niya yung doon na kami, pinag-ano ito, bakit ganyan? Sabi bakit pinapasok pa yan? Ganyan. Alam na mali na Umiwas talaga. Totoo yun. Ay, umiwas. Alam na booking. Maganda to. Kasi sabi, ano mo yan, ha? Maganda to kasi sabi kasi ni Eli Soriano kasi papasukin daw niya kami, mag-uusap daw sila. Ito, pakinggan nyo. Yan po. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo, 4 na Bible study, kayo itatapi ko. Napakita ko sa tao panluloko yung iglesia nyo. Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw, sinungaling ka. Si Father Darwin pa ang pinaratangan na sinungaling. Walang hiya talaga itong idol nyo na ubod ng kasinungalingan. Kailangan pa ba tayong magpaliwanag doon? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Papasukin, sabi niya. Papasukin daw, Di ba, hindi kayo nakapasok doon? Hindi kami pinapasok. Totoo, hindi kami pinapasok. So kayo pinapasok doon dahil si Mel na nga yung pinagalitan noon eh. Bakit kinakausap pa sa telepono? Ganun, pinagalitan?
Oo, kinausap kami, oo. Nung hapon, pinagalit, kinausap ni Mel Magdaraog si Brother Darwin. Totoo yun. Alam ko po yan. Nasa loob po ako, no? Nag-attend ako ng pasalamat. Yun ang nasa isip, bigla kang yun ang biglang nag-strike sa'yo. Bakit chance niya sana na maipaliwanag ni Bro Eli sa mga pari na tama siya, di ba? Yun ang iniintay niya, no? Kaya lang, itong si Bro Eli, umiwas siya, yun mismo nakaano sa'yo, nagpa-convert sa'yo uli. Opo. So, isa pa yun, nagpalakas sa akin ng loob. Kaya sabi ko, sinusuray ko rin sa mga... Kaya kayong mga Katoliko noon na nadaya ni Soriano, panoorin nyo ang mga membro ng MCGI na dala-dala nila, hindi lang ang mga turo ni Soriano, pero pati na ang pag-uugali ni Soriano na parating ma-strike out sa mga debate dahil sanay mag-ad hominem. Advice ko lang mga bro, wag lang kayong manood sa mga videos na nagbibigay testimonya, panoorin nyo rin ang cross-examination or debate. At kung hindi pa kayo kontento, magsaliksik kayo ayon sa mga binigay na mga talata ng mga debatista. O mag-research kayo tulad nitong ginawa ng ex-MCGI. Hindi lang panay sang-ayon kayo sa kasinungalingan ni Soriano. Kung may pagdududa pa kayo sa simbahang Katoliko, basihan nyo na lang ang mga video sa exorcism at ang mga testimonya sa mga nakaligtas sa mga demonyo, kung bakit takot ang mga demon-possessed sa cross, sa mga sagradong bagay ng simbahan. Mahirap sabihin na ito'y hindi totoong nangyari na hindi mo tatanungin ang mga na nakaligtas sa koko ng dyablo. Sigurado ako na hindi na yan magsisinungaling dahil takot yan babalikan ng ama ng kasinungalingan na walang iba ang demonyo. Balikan ka ng demonyo. Kasi sabi na nga ng demonyo doon sa kanya, kasi nag-chat yung demonyo, ginamit yung cellphone niya, chinat niya doon sa asawa niya. Anong sabi ng mga demonyo? Nandito lang kami sa paligid. Sabi niya na-post ko yan, sabi niya, nandito lang kami sa paligid, nag-aalagid. Mag-ingat lang kayo kasi naghahanap lang kami ng konting butas sa inyo. Once may makita kaming butas na kahit nituldok, papasok kami sa buhay ninyo. So grabe palang demonyo yung hatred nila. At kung naniniwala ka na ito ay totoong nangyari, bakit hindi mo pa iwanan ang pagiging anti-Catholic at maniniwala sa cross at mga sagradong bagay or sacramentals at sa prayer sa simbahan o sa simbahan mismo? Malakas ba talaga ang kapit mga kapatid? Huwag mo nang hintayin na makatulad kayo nito, oh. Salamat mga bro and sis at Ma'am Ivana at tayo'y mag-iwan muli ng kasabihan. Kung alam nyo na ang inyong namuno ay nabalot ng kasinungalingan, dapat ka nang kabahan dahil ang diablo ay ama ng kasinungalingan na siyang takot sa krus ni siya namang kinamumunghian ng inyong samahan. Hanggang sa muli, please subscribe, like, and share.